Tarot reading po ni Lisa Marcos, ni First Lady Lisa Aranita Marcos. Tingnan natin ang kanyang present, past, ito ay present, ang kanyang emotional at mental state, ang kanyang near future, at ang kanyang environment card, at ito ay advice card from the universe. At ito naman ang kanyang posibleng outcome sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Depende po sa kanyang diskarte or desisyon. So ngayon, sa past, may nakikita ako dito is about financial matters. So may nakita ako ditong dalawang yung conflict po sa pamilya at sa ibang tao. So may nakita ko dito na yung sa inheritance may nag-aaway sa pamilya nila. So parang nag-aagawan. So may nakita rin akong may mga dumating sa kanila na pera na hindi nila pinaghirapan, may mga disagreements po diyan sa nakapalibot po sa kanila. So may nangyayaring ganyan sa past po ni Lisa Marcos. So ngayon, tingnan natin ang kanyang present situation. So may nakita ko dito, nag-indicate po ito ng isolation or disconnection sa labas. O, yun nga, hindi siya nakikita. So may nakita din akong one of the member of the family na may kaaway siya. So yung patigasan ng loob kung sino po yung luluhod. So may nakita akong ganon sa loob ng pamilya nila. At si Lisa, pakiramdam niya sa pagkakaintindi ko sa card na to, na parang nawalan siya ng inspiration or motivation. May nakita ko ditong may isang pangyayari na dahilan po kaya siya nawala ng gana. Nag-isolate siya, nag-disconnect siya. So, nawala yung sigla niya, inspiration or motivation na gawin pa ang mga bagay-bagay na gusto niya kasi nga may nagawa siya na nag-regret siya. So, may nakita akong ganito sa kanyang present situation ngayon. So, dahil ito sa kanyang desisyon at action. Desisyon at action. Kaya, nangyari ang mga bagay-bagay na pinagsisihan niya ngayon. Ngayon, ang kanyang mental at emotional state dito, may nakita ko na pakiramdam niya na sa kanyang sitwasyon, may takot siya, yung may guilt, na anxiety na nga siya. So, regret, ganyan. So, nag-isolate siya. Lonely po siya ngayon. Parang pakiramdam niya, wala siyang yung kawala sa umuusig sa kanya, hindi lang po ang kanyang konsensya, kundi pati na po mga tao sa kanyang paligid. So, public criticism. So, may mga natanggap siyang ganyan ngayon. So, yun, nahihirapan po siya sa ngayon. Kasi nga, parang pakiramdam niya, wala siyang kawala. Na siya, na mental fatigue, distress, ganyan. So ngayon, nakikita ko dito sa kanyang near future influences na may underlying issues sa past na mag-surface po, kumbaga lalabas at lalabas. Kung ano man yung kanyang tinatago, at kahit ginawa niya ang lahat na ito ay mapagtakpan, ang universe na po ang mag-unveil ng kanyang pinakatagong sikreto. So wala siyang magagawa dito kasi ang the moon ito ay major arcana. So mangyayari talaga ito sa kanya na ma-unveil, na lalabas kung ano man yung pinakatago-tago niya na sikreto. So, ang universe na po ang gagawa ng paraan na ito ay ma-unveil po in public.
So, ito po yung dapat paghandaan po ni First Lady Lisa Marcos kasi nakikita ko dito ang downfall niya. Yan. Ngayon, sa kanyang environment card, may nakikita akong yung lack of directions. So, may paparating na mga delay, setback. So, parang ito na yon na may mga mangyayari na hindi maganda na hindi naman na hindi niya inaasahan, pero pinipigilan niya ito na hindi po niya maranasan or hindi po niya yung mag-bind sa kanyang physical world, yung pinaka takot-takot niya na mga iniisip. So, ito po ay hindi po niya mapigilan na ito po ay darating sa kanya. So, ang potential situations po nito, unfulfilled expectations. So, kung ano man yung ine-expect niya na parang yung inaasahan pa rin niya, pinaasa niya ang sarili niya na ma-redeem pa siya. Ma-redeem pa siya sa kung ano man yung mga ginagawa niya. So, ang card na to ay nag-signify po na papalapit na po ito. So, nakikita ko na ang universe na po talaga ang yung gumawa ng paraan. So, ang universe gagamit ng tao na ito ay ma-surface po, ma-unveil. So, yon ang kanyang paghandaan. Kasi nga, kahit anong gawin niya, dahil sa ito'y major arcana, mangyayari at mangyayari talaga ito sa kanya. So, ngayon, ang advice po ng universe, so, it observes. So, dapat mag-reflect na siya ba sa kanyang thoughts, ang kanyang, yung mga beliefs niya. So, dapat break free na siya sa mga, sa mga habits or addiction na nangyayari ngayon sa, sa kanyang, sarili. So, dapat mag-seek siya ng clarity at spiritual awareness. So, simulan na niya. Kasi nga, parang yung napapagod na rin yung, sa nakikita ko dito, parang napapagod na rin yung universe. Kasi nga, marami na siyang pagkataon na pinagbigyan siya para po mag-self-reflect. So, parang walang nangyari kasi. Dahil po, may habits po siya, may addiction po siya, na hindi na niya kayang kontrolin. So, wala rin po siyang ginagawa na ito ay yung ma-overcome niya. Wala siyang ginagawa. Parang dire-diretso lang yung mga ginagawa niya. So, ngayon, may nangyayari na sa kanya na unti-unti nang nararamdaman na siya ay parang babagsak. Tayo naman mga tao, may power naman tayo na i-change po ang ating sarili. But siya, parang yung lang siya sa agos kung ano po yung mga nangyayari. So, dapat po siya na yung mag-biohacking sa kanyang subconscious mind. Kasi nakikita ko, hindi na po siya conscious sa kanyang mga ginagawa. Because, ito yung nakaprogram nakaprogram ba na sa isip niya. Ito yung nakikita niya sa paligid. So, automatic pilot na yon, na automatic sa kanyang subconscious mind. Akala niya walang mali because yun nga parang normal sa kanya kasi po yun po ang nakikita niya sa paligid, sa surroundings niya, na yung mga kasama niya, yung mga tao, yun po ang ginagawa. So, parang natural na po sa kanya yon. Pero hindi niya alam na ito'y nakakasira sa kanya, sa kanyang buhay, sa kanyang isip. So, yon dapat na, kung may kunti pa siyang, kunti pa siyang, yung awareness na, yun nga, nakikita ko, parang hindi na siya conscious. So,
ang Panginoon lang po yung mag-decide kung ano po yung mga posibleng mangyayari po sa kanya. So ngayon, may nakita ko dito sa kanyang outcome na nakikita ko na yung financial management, overspending. Prioritize niya kasi yung material wealth at bisyo, addictions. So, over emotional well-being, yun po ang pinili niya, yung about sa material wealth, mga addictions, ganyan. Imbis na mag self-care siya, wala. So, yun. So, may nakikita ako ditong downfall. So, yun. May nakikita akong downfall na paparating na mangyayari sa kanya talaga. So, ngayon, may mga personal questions po ang aking mga subscribers. So, 5 po ang questions na sasagutin ng tarot cards. Ang una, so marami po talaga na curious na totoo ba na si Lisa Marcos ay gumagamit ng yung substance ba? So, totoo ba yon? Ating itanong sa tarot cards. So, yes po ang card. So, yun. So, ito ay sagot po ng cards. Hindi po ito aking sarili sagot. So, sa mga yung mga pro Marcos, kasi maraming nagbabash kasi nga ako ay, totoo naman talaga na ako ay Duterte supporter. Kaya marami pong nagsabi na bias po ako. Pero tanggapin na lang natin ang katotohanan na ang mga sinasabi ko po ay may facts talaga. So, yun. Ang sabi po ng card ay yes. Ngayon, ang pangalawang tanong ay hindi ko makita. Lilis ako, no? So, ang pangalawang tanong ay totoo ba na na-overdose ba talaga si Paolo Tantoco sa substance? So, yes rin. Yes rin ang sagot. Ngayon, ang pangatlo, at totoo nga ba na magkasama si Lisa Marcos at si Paolo Tantoco sa mga panahon na yon? Yes rin. So, this is judgment card. So, ang pang-apat na tanong ay, totoo ba na si Lisa Marcos ang isa sa nag-udyok na mang-ipit or manggigipit ng tao kung ito'y kukontra sa kanila? O yes, nag-reverse po ang no. So, ito po ay yes card. So, ang panglima ay sa nangyari po sa ngayon, sa sitwasyon ngayon na sa labanan Duterte at Marcos, makukuha ba ng mga Marcos ang kanilang tagumpay? So, ito ay Justice card reverse. So, ang ibig sabihin ng card na to na yung resulta po ay hindi po favorable sa kanila. So, ibig sabihin, hindi po sila magtatagumpay. So, kung ano man yung mga ginagawa nila,